Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Komentuhan po natin mga kababayan, ito pong pahayag ng abogado po ng tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Ito pong si Attorney Pajardo. Ayon po sa kanya ay inosente si Martin Romualdez. Inosente daw po. At hindi raw po tatayo ang kaso kay Martin Romualdez. Totoo po ba ito? Pwede po. Dahil sindikato po ang gobyerno ngayon di umano. Kaya po pwede po yung sinasabi ni Pajardo. Dahil nga sindikato di umano. Pakinggan po natin ito pong balita. We are confident po na in a fair and impartial investigation, wala pong ebidensya. No? Ika nga walang corpus delicti, sabi nga ng mga lawyers sa sitwasyong ito. And in an equipoise, no? Halimbawa, parehong may affidavit yung kabila, parehong may affidavit naman yung depensa. Di ba? Ang ating saligang batas, ang ating mga batas ay nagsasaad na in case of that equipoise, it is the burden of someone who's trying to prove it that he proves what he says actually happened. And in this case, in an equipoise, talagang wala po eh. So pantay-pantay, kabaligtaran lang sinasabi ng isa sa isang grupo, ay talagang due process requires na you dismiss the case. Yan po mga kababayan, inosente at talagang hindi tatayo ang kaso kay Martin Romualdez. Wala pong ninanakaw si Martin Romualdez ayon po sa kanya abogado. Mga kababayan, totoo po ba yan? Totoo po ba? Saan kaya napunta ang pera ng taong bayan na trilyon at daan-daang bilyong ghost project sa panahon po nila, mga kababayan? At yung mismo po nakasama po nila si Saldico na ayaw po nilang pauwiin. Napakatagal na po, 1 taon na. Hindi pa rin nila napapauwi dahil maraming nalalaman si Saldico. Kaya hindi po pauwi. Hindi po nila mapauwi. Ito po ayon po kay Saldico, mga kababayan. Napakalinis po ni Martin Romualdez. Hindi pa tapos ang mga umano'y pasabog ni Saldico. Sa latest video, Passport. Back mula sa flood control projects. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Sinasabi ni Ko na nanggaling daw sa ICI at kay dismissed DPWH District Engineer Henry Alcantara ang 21 million peso figure. Pero hindi ito kailanman nasabi sa kahit anong pagdinig. Dagdag pang paliwanag ni Ko, sinabihan umano siya ni dating House Speaker Martin Romualdez na kailangan niyang makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Tumawag din umano sa kanya si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na humingi raw ng tulong sa problema ng Bulacan sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Dito na raw nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Mga tao umano ni Alcantara ang nakikipag-ugnayan sa mga tao ni Ko at tumatanggap ng pera na nagngangalang Paul Estrada at Mark Tiksay. Hinahati daw ito sa bahay ni Ko sa Valle Verde at minsan sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang mga sinasabing bahay ni Romualdez ay ang nasa North Forbes Park sa McKinley Drive at sa number 14 Nara Street, South Forbes Drive.
Iginiit din ni Ko na hindi siya nakialam sa mismong proseso ng paghatid ng pera kay Romualdez at dumadaan lang daw sa kanya mga ito. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot daw sa higit 55 billion pesos ang kabuuang halaga ng naihatid na pera sa bahay ni Romualdez. Sinabi rin umano ni Romualdez mismo kay Ko na hati sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa pera. Pero noong November 2024, habang tinatalakay ang 2025 budget, nakipagpulong daw sa kanila ng dating House Speaker si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz na nagsabing masama raw ang loob ng Pangulo dahil wala raw itong natanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Septyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Personal daw na inihatid ni Ko kay Cadiz ang kabuang halaga na 1 billion pesos sa magkakaibang pagkakataon. December 2, 2024 umano hinatid ni Ko ang unang 200 million pesos at December 5, 2024 naman na i-remit ang natitirang 800 million pesos. Sa isa namang hiwalay na social media post, idinitalya ni Ko ang listahan ng deliveries kina Romualdez at PBBM, kung saan makikita ang mali-maletang naglalaman umano ng pera. Isiniwalat din ito ang umano'y listahan ng mga halagang ipinadala sa dalawa na umaabot ng mahigit 56 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Sa ngayon ay hinihintay pa ng Billionaire News Channel ang pahayag ni Romualdez. Hindi po totoo yan, mga kababayan. Hindi po totoo na nagkamal ng salapi ang magpinsan. Hindi po ba? Hindi totoo yan. Pasisinungalingan po nila yan. Hindi po ba? Ito pa po mga kababayan, ang ating Vice President, VP Sara, na hindi po nila kinukuha ang testigo. Si Vice President. Hindi lang ang Vice President ang sinasabi. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng Grabe, no? corroborative witness dito. Dahil makikita niyo yon
sa papel. Makikita ng taong bayan yun. Tingnan nyo po, pero hindi po kinukuha ni Boying Rimulya ng Ombudsman na maging testigo po ang Vice President sa ginawa po sa pera ng taong bayan ni Saldico at ng tinatawag niyang tambaluslos. May dokumento po. Dokumentado. Ang proposal budget lang po ng Vice President nung siya po'y Secretary ng DepEd, 5 billion. Pero pagdating po sa GAA, 15 billion. Yung 10 billion, hindi po kontrolado ng Vice President sa mga pagpapagawa ng mga classroom sa buong Pilipinas. Saan napunta ang 10 billion? Pero nakita nyo po, ang Vice President po ang ini-impeach. Dahil marami pong nalalaman ng Vice President, lalo-lalo po sa pera na ginawa po ng sindikatong gobyerno. Hindi po ba? Kung kukunin lang po nilang testigo ang Vice President, sa tingin po kaya ni Attorney Pajardo, mga kababayan, ay inosente ang kanyang amo na si Romualdez. Inosente kaya? Kay Vice President pa lang yan. Sa nalalaman niya at dokumentado. Paano pa yung kay Saldico na 50 plus billion pinaghahatian na magpinsan? Nagkakagulangan pa. Nagkakagulangan. Hindi po ba? At ito pa po ang Vice President kung anong klase po si Martin Romualdez sa pagkakakilala niya. Kung gaano po kasugapa sa pera ayon sa Vice President. Pakinggan po natin siyang muli. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka po, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo, media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo, ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiwan ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito
sa National Treasury. Akin ito! Akin ito! Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilhin ko lahat ng tao ng pera. Yan po mga kabayan, ang history po ni Martin Romualdez pagdating po sa pera ayon sa Vice President. Hindi po sugapa sa pera si Martin Romualdez. Hindi po. Hindi po siya hayok at lalong-lalong hindi nga po sugapa sa pera. Dahil pag nanalo daw po ang kanyang pinsan at ang Vice President, babawiin lahat. Babawi. At syempre po lahat ng kakompetensya ay pinagtatanggal. Ang iniwan yung kanila. Iniwan po yung kanila, mga kabayan, lalo-lalo po yung mga pogo nila. At ito naman po, ang sinasabi po, mga kababayan, doon po sa mga naghudas, kasama po si Gutesa at ang 4 na soldiers ex-marine. 5 na po sila dahil po rito sa 25 million daw na suhol. Mga kababayan, pakinggan po natin ito. Madam Chair, I think 25 million pesos pala ang offer ni Martin Romualdez sa mga ex-Marines para i-withdraw ang mga testimony nila laban sa kanya. Ayon ito sa former Marine na si George Villalin Jr., sa kasalukuyan ay 4 na ex-Marine na ang bumaliktad dahil sa malaking perang nabigay umano sa kanila. Ayon naman sa mga netizens na napakalaki siguro ng ninakaw ni Romualdez para makapag-offer siya ng 25 million per person. 25 Nakita million niyo mga kababayan, 25 million daw po ang kumakalat na offer. At yan po'y pinatunayan ng mga ex-marine, ex-soldiers, ex-bodyguard ni Martin Romualdez na hindi po nila tinanggap ang offer. Pero may tumanggap pong offer. Yung 4 po, tinanggap yung offer. Kaya po, na sumama na po sa mga magnanakaw di umano. At ito pong latest, kaya nga po sinasabi ng abogado ni Martin na si Attorney Pajardo, na inosente po. Inosente na si Martin. Wala pong kaso at hindi tatayo ang kaso. Kasi yung mga testigo bumabaliktad na. Kaya may natitira pa pong 14. 14 pa po na ex-marine, ex-soldiers. At yan po ang iintay natin kung ilan pa ang masisilaw sa offer, mga kababayan. Pero umaasa naman po tayo na darating po ang panahon, yung tamang panahon at lalong-lalo po yung mga karma nila lahat. Lalong-lalo po yung magpinsan. Hindi po ba yung magpinsan? Grabe po mga kababayan. Grabing pera ang pinag-uusapan. Kisaldi ko pa lang mga kababayan. Hindi na bababa sa 56 billion. Pwera pa yung 100 billion na insertion na hihingi ng Pangulo. Mga kababayan, na nai-deliver na mula pa noong 2022 hanggang 2025, tuloy-tuloy pala ang deliver ng pera sa kanila. Pero malinis po, inosente. Pagdating naman po sa Vice President, nung panahon na siya ay DepEd Secretary, 10 bilyon. Isang bagsakan, 10 bilyon. Kaya nga po mga kababayan, pilit nilang pinababagsak ang Vice President. Kasi hindi na po nila mako-cover up lahat pag naging Pangulo si VP Sara. Sa dami po ng nalalaman ni Inday, ni Vice President Sara Duterte,
na malawak ang korupsyon ng ginawa ng sindikatong gobyerno ngayon, di umano, sa ating bansa. Ngayon po kasi nakapagsasalita pa sila na inosente sila. Nakapagsasalita pa sila na walang kasong tatayo sa kanila. Dahil nga po, sindikato ang gobyerno ngayon. Di umano. Lahat po ng testigo, mga kababayan, lahat po ng humahabol sa korupsyon ay sila po ang nakukulong sa sindikatong gobyerno. Kaya nga po yung ginagawa po ng ombudsman, nakita niyo po, 1 taon nang mahigit. Pero moro-moro lang ang lumalabas. Lumalabas di umano, mahinang kaso, moro-moro, dinadivert, kakasuhan, makakalabas, makakalusot, dahil mahina ang kaso. Kaya tayo umaasa na pag pinagkaloob po ang isang agila na manggagaling sa Mindanao, 100% hindi po makakalabas ng kulungan ang mga hayop na yan. Lalong-lalo po sa nalalaman ng Vice President VP Sara sa kanyang personal knowledge at na-experience niya ang gobyernong sindikato na sinamahan niya, mga kababayan, na ngayon ay nagpapatalsik sa kanya. Hindi po ba? Yan po, mga kababayan, ang nagmamalaki at talagang patawa-tawa pa at confident na confident ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President at ang kanyang abogado, confident na inosente at wala pong kaso na tatayo kay Martin na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Maraming salamat po, mga kabayan, sa inyo po. Ingat-ingat po kayo. Thank you po sa nakagusto ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po. At thank you rin po, mga kabayan, sa inyo pong lahat na nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At thank you rin po, mga kabayan. At ingat-ingat po tayo. At samahan po natin ng maraming dasal, mga kababayan. Tis-tis lang po tayo. At God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.